State of the Nation. Nadaanan ng turistang si Levi ang isang truck na halos mahulog mula sa gilid ng Macolcol Bridge sa San Narciso, Zambales. Nakunan niya ito bandang alas 6:30 ngayong gabi lamang at inaalam pa ang mga detalye sa disgrasya at kung paano ang sinapit ng sakay nito. Nangyari ito habang umuulan na ayon sa Pag-asa ay bunsod po ng thunderstorm. Bago ngayong gabi, nabulilyaso ang panloloob sa isang bangko sa Western Bicutan sa Taguig. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, unang pumasok sa bangko ang lalaking suspect para mag-withdraw. Batay sa investigasyon, dahil regular client ng umano siya roon, hindi siya kinapkapan ng gwardiya at pinayagan pa raw magbanyo. Pero paglabas niya ay nakabonet na, may baril at nagdeklara ng hold-up. Agad nakaresponde ang mga pulis dahil napindot ng isang teller ang emergency alarm button. Pumasok sa backdoor ng bangko ang mga pulis at inaresto ang suspect na nanlaban pa. Nabawi ang nasa 7.4 million pesos na perang tinangay niya. Naharap sa mga reklamong robbery with force and intimidation at paglabag sa election gun ban ng suspect na wala pang pahayag. Hustisya naman ang sigaw ng amang nawala ng kaisa-isang anak ng masagasaan ng SUV sa NAIA Terminal 1. Sa Bulacan naman, nakaburol ang isa pang nasawi. Patong-patong na reklamo ang hinaharap ng SUV driver. Nasisilip din kung bakit palpak ang bollard o harang sa driveway na pumigil sana sa SUV. May report si Oscar Oida. Nakakadurog ng puso ang palahaw ng amang OFW na si Danmark Masungsong. Ang isa sa dalawang nasawi kahapon sa pagsagasa ng SUV sa entrada ng NAIA Terminal 1 ay ang kanyang 4 na taong gulang na unika iha, si Malia. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Ang kanyang may bahay, sugatan at nasa ospital, hindi pa alam ang sinapit ng anak. Kasi mahina pa po siya eh. Baka po pag naalaman niya, baka po lalo siyang baka ako na po mangyayari sa kanya. Sugatan din ang ngayon nasa maayos na kondisyon ang ina at isang pamangkin ni Danmark na kasama rin naghatid sa kanya sa airport. Pasok po sa airport, mga 15 minutes. So 15 minutes lang po nawala sa paningin ko. Biglang nangyari po doon. May kumalampag po. Katat ko pa po kasama ko nun eh. Sinasat ko po siya. Hindi na po siya nagre-reply. Doon na po ako natakot kaya po ako napatakot. Tapos nung paglabas ko po, nakita ko po yung mga magulang ko, pati yung aking pamangkin, pati yung aking asawa, nasa ambulansya. Yung pong anak ko, nahanap ko, wala, hindi ko po makita. Pinagtanong ko po sa mga pulis, hindi na po nila alam. Kasi hindi pa na po nila na-check. Pero pagtake ko po doon sa ilalim ng sasakyan, yun, hindi ko na po nakita. Balak na raw sana ni Danmark na tapusin ang 2 taong trabaho abroad para pumirmi na sa Pilipinas. Nakiramay na at nagbigay ng tulong sa pamilya ni Danmark ang mga kinatawan ng DMW at OWA. Pero ang tanging hiling lang ni Danmark, hustisya. Sana po itulungan niyo ako na managot yung bumangga sa anak ko. Nasawi rin sa disgrasya ang 29 na taong gulang na si Derek Faustino. Napapunta naman sa business trip sa Dubai. Nakaburol na siya sa barangay Abulalas sa Hagonoy, Bulacan. Hindi muna nagpaunlak ng panayam ang mga kaanak. Kapansin-pansin namang nakatabi sa kabaong ni Faustino ang kanyang pet dog na si Blue. Nakasama niya raw hanggang sa pagtulog. Ang driver ng SUV, ilang beses daw iginiit na hindi niya sinadya ang nangyari ayon sa mga otoridad. Sumalang na siya sa electronic inquest para sa mga reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Susuriin din ang SUV at iimbestigahan ang pagsusuot lang ng tsinelas ng driver. Pinuna rin ng isang road safety expert kung paanong basta-basta nasira ng SUV ang bollard sa NAIA Terminal 1. Lalo't ang silbi nga nito ay mapigilan ang ganong uri ng disgrasya. Substandard talaga. Kita ko tinuro ang Secretary Vince Dizon. Oh. Parang kinabit lang igan eh. Oh. Hindi siya yung bollard na... Hindi siya embedded. Dapat 300 mm ang pag-embed ng bollard na kayang titigil sa impact. Ayon sa DOTR, paiimbestigahan din daw ito at posibleng papalitan sa bagong pamunuan
ng NAIA. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang requirements sa drug test at driving hours ng mga PUV driver ang mas hinigpitan dahil sa disgrasya sa SCTEX noong Huwebes na kumitil ng 10. Habang buhay na ring di bibigyan ng lisensya ang sangkot na driver ng bus. Narito ang aking report. Kuha ito ng CCTV sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX bago ang malagim na disgrasya noong May 1. Habang nakapila sa toll gate ang mga sasakyan, dumating mula sa malayo ang bus ng Pangasinan Solid North. Tuloy-tuloy ang andar nito hanggang ang mga sasakyan sa harapan nabangga at napitpit sa truck sa unahan. 10 ang nasawi. Ayon sa mga pulis, saglit umunong napikit ang bus driver. Ang sabi ng Transportation Department, tumanggi magpa-drug test nung una ang bus driver. Hindi ka pwedeng hindi pumayag. Nakapatay ka ng 10 tao, hindi ka papayag magpa-drug test. Pwede ba yun? Sa huli, nag-drug test siya at negatibo ang resulta. Sa kabila niyan, binawi na ng LTO o Land Transportation Office ang kanyang driver's license at habang buhay na siyang hindi i-issuehan ng lisensya. Pinapadrug test na rin ang mga driver at konduktor ng Pangasinan Solid North. Ang mismong kumpanya sasampahan ng reklamong sibil at grounded o suspendido ang kanilang lampas 200 mga bus. Dahil dito, binigyan muna ng special permit ang LTFRB ang lampas 200 bus ng ibang bus company na biyaheng norte rin. Mismong Transportation Department na ang nagsasabi, pakiramdam ng publiko, hindi na sila ligtas sa ating mga kalsada, bagay na pinasusolusyonan ng Pangulo sa departamento. Para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, utos ng DOTR required na magpa-drug test kada 3 buwan ang mga PUV driver pati sa mga demotorsiklo. Magpaparandom drug test sa mga driver ng bus at truck ngayong linggo. Even roadside to, para mga truck stops, not only terminals, pati sa mga truck and bus stops along the way. Utos din ni Pangulong Marcos na pag-aralang ibaba sa 4 na oras ang ngayon 6 na oras na maximum driving hour ng mga bus driver. Pinahihigpitan din ang pagsusuri sa mga pampublikong sasakyan, training at exam ng mga driver at tiyaking nasusunod ang speed limiter law o batas naglilimita ng maximum na takbo ng mga pampublikong sasakyan, closed van, shuttle service at mga truck. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News ang lalaking nagreklamong sinaktan umano siya ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Kinumpirma niya ring ang mismong insidente ng pananakit umano ng kongresista ang laman ng viral na CCTV footage. Ayon kay Criston John Patriacion, siya ang nakasombrerong lalaki sa video at si Pulong ang nanakit sa kanya. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. Aniya nagalit si Pulong nang malaman nitong hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Nagka-issue rin daw sa bayad. Nasa PNP custody na si Sean na natagalan daw sa paglutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at tiyempong mag-e-eleksyon na. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Representative Duterte pero sinabi niya nitong weekend na vini-verify pa ng mga abogado niya ang video. Sabi naman ng kapatid niya si Vice President Sara Duterte, pamumulitika ang paglutang ng issue. Tugon ng Malacanang, sagutin na lamang ng mga Duterte ang akusasyon. Sa pagtatapos ng Novem Diales o 9 na araw ng pagluluksa mula ng ilibing si Pope Francis, sinimula na ang paghahanda para sa Papal Conclave. Nakakabit na ang chimney kung saan lalabas ang usok na hudyat kung meron ng napiling bagong Santo Papa. Inihanda na rin ang central balcony ng St. Peter's Basilica kung saan siya unang masisilayan ng buong mundo. Handa na rin ang suketo at papal vest na isusuot ng mapipiling Pope. Ipinakita yan sa GMA Integrated News ni Raniero Mancinelli, ang tumahi ng papal vest ni na Pope John Paul II, Pope Benedict XVI at Pope Francis. Ang mga kardinal na pipili na sa susunod na Santo Papa ay puspusan na rin ang pagpupulong bago ang conclave na magsisimula sa Miyerkules po, May 7. Nasa 300 bahay sa informal settler community sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City, natupok. May ilang alagang hayop pang natrap. Nagpahirap din sa pag-apula at pagresponde ang sunod-sunod na pagsabog ng mga LPG. Lalakas, tumatalsik. Kala mo, bomba. 3 ang sugatan sa sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Kabi-kabila rin ang sunog sa Cebu.
4 na bahay sa Cebu City ang natupok. Isa sa mga tinitingnang mitya ng BFP ang umano'y pagwe-welding sa isa sa mga bahay. Sa Lapu-Lapu City, isang lugawan naman sa public market ang natupok. Ayon sa BFP, problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa April 2025 pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey ng Pulse Asia, 14 na kandidato ang may statistical chance na manalong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senators Bato de la Rosa at Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson, Ben Tulfo, Senator Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Willie Revillame, Congresswoman Camille Villar, at mga dating Senador Manny Pacquiao at Bam Aquino. Isinagawa ang survey noong April 20 hanggang 24, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 representative adults edad 18 pataas. Mayroong plus-minus 2% na error margin ng survey at confidence level na 95%. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa araw ng eleksyon, saktong 1 linggo na lamang pumula ngayon, real-time din ang unofficial parallel counting na gagawin ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kanina po ay pinakita ng PPCRV ang kanilang command center sa Sampaloc sa Maynila. Sa tulong din daw ng kanilang IT resources, inaasahan nilang mas mabilis ang bilangan at mau-audit ang national results pati local at party list votes. Mahigit 700,000 volunteers din ang kanilang makakatuwang sa eleksyon. Para mas mabantayan ang botohan, May 8 pa lamang ay bubuksan na nila ang kanilang call center para sa may mga nais idulog. Ang PPCRV po ay isang non-profit organization, non-partisan at non-sectarian na grupo na pinangungunahan ng Simbahang Katolika para bantayan at siguraduhing malinis at tama ang eleksyon sa bansa. Patuloy naman sa pag-iikot ang mga senatorial candidate para ilatag ang kanilang mga plataforma. May report si Salima Refran. Pagpapalakas ng edukasyon ang binigyan diin ni Bam Aquino sa Sulu. Libreng maintenance medicine sa senior citizens ang isinulong ni Mayor Abby Binay. Sa Quezon City, nangampanya si Attorney Jimmy Bondoc. Kasama si Senator Bato de la Rosa na nais puksain ng droga at kriminalidad sa bansa. Si Senator Bongo, prioridad ang programang pangkabuhayan at pangkalusugan. Si Attorney J.V. Hinlo, binigyan diin ang halaga ng industrialisasyon. Ibinahagi ni Attorney Raul Lambino ang karanasan bilang isang abogado. Libreng bill sa kuryente kung 2,000 piso pababa ang nais si Congressman Rodante Marcoleta. Pagtataguyod ng healthcare system sa Pilipinas ang advokasya ni Dr. Marites Mata. Si Attorney Vic Rodriguez gustong sugpuin ang korupsyon sa pamahalaan. Kapayapaan ng bansa ang isa sa prioridad ni Philip Salvador. Sa Tawi-Tawi, binida ni Senator Bong Revilla ang mga batas na kanyang nagawa. Naroon din si Manny Pacquiao na sinabing tututukan ang programa niyang libreng pabahay. Dedikasyon sa serbisyo bilang isang public servant ang binigyang diin ni Congressman Bonifacio Busita. Suporta sa lokal na programang pangkalusugan ang inilatag ni Senator Pia Cayetano. Magna Carta para sa barangay officials ang isinulong ni Attorney Angelo de Alban. Electoral reform ang nais ni Mark Gamboa. Kapakanan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea ang idiniin ni Senator Lito Lapid. Pagprotekta sa integridad ng eleksyon ang idiniin ni Ariel Quirubin. Nais si Danilo Ramos na mapababa ang presyo ng bigas. Nasa Grand Rally sa Laguna si Willie Revillame. Ibinida ni Senator Francis Tolentino ang pabahay para sa Taal victims. Nangako si Congresswoman Camille Villar na tutulong sa paghahatid ng basic services. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nakabubusog na cultural immersion ang na-experience ng isang Pinoy couple sa kanilang trip to Bangkok. G tayo sa Thailand sa report ni Darlene Kai. Sawadika! Let's go sa City of Angels, Bangkok, Thailand. At tiyak daw na mabubusog ka sa masasarap na pagkain at makulay na kultura ng mga Thai. So much food! Ang food haven na Bangkok, sinubukan ng magkasintahang Jan at Ann. Pero with a twist, sa isang world-class at Michelin-starred double-decker bus resto. Mula sa sikat na stir-fry noodle dish na pad thai, hanggang sa sweet treat na hatid ng mango sticky rice. The rice is salty, coconut's creamy, mango's a bit sour, but just a tad bit. It's such a perfect combination. Exotic food trip featuring crunchy scorpion, hanggang sa iba't ibang street food at must-try seafood sa Ampawa Floating Market. We're gonna order and they cook it on the boat. And we eat right here. They have like a tiny table. You sit on the side of the canal. Bukod sa Riverside, Chibugan, subukan din ang pasalubong shopping along the Riles. That was so cool. We were so close. Take that off the bucket list. Apaw din ang pagpipilian sa Meklong Railway Market mula sa mga Thai souvenirs at iba't ibang handicraft. At huwag palagpasin ang kanilang sikat na Ferris wheel along the Chao Phraya River para sa amazing na tanawin ng tradition meets modernity sa Bangkok. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan po ni Ate Maurolio, ako si Joseph Morong mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.